Good evening po sa ating lahat, mga kapatid. Ngayon po ay ating time para po mag-aaral ng salita ng Lord sa ating straight from the Word. At ang ating pong nag-usapan nga po ay 2 Thessalonians. Last Wednesday, kung matatandaan niyo po, tayo po natin nagkagulo po yung church sa Thessalonians kasi po mayroong dumating na letter allegedly coming from Apostle Paul, no? Sabi nga po natin last time, ito ay isang forged na letter o isang fake na letter na dinala sa Thessalonians para guluhin po yung church. Dahil nga po dito ay talagang naalam sila. At ang talaga pong laman po ng yung letter na yun, yung forged letter na yun, ay medyo hindi po ganun kadali na na i-handle. Kasi po may kinalaman nga po yun sa end time, no? Which sa First Thessalonians pa lang alam na po natin na naging problema, no? Yung ano pa yung mangyayari sa end time na patuloy na inaalam po ng mga taga Thessalonica. At alam po natin, di po ba na pinag-aralan natin sa First Thessalonians na aware naman po sila, no? Kahit nga sa kanilang infancy bilang church, tinuruan na po sila ni Paul regarding sa end time. At sabi ko nga po sa inyo, last time din or previous na Wednesday, di po ba na mahalaga po sa Diyos yung alam na po natin yung end time. At mahalaga kay Pablo na maituro niya yung mangyayari sa future. Kasi nga po, it will dictate, it will influence our behavior as Christians. Knowing kung ano po yung talagang tatakbuhin ng end time events, no? Yung future, no? At eto nga po, nagkagulo na naman yung pong Thessalonian Church kasi nga po may nanggulo. At ang laman nga po ng first letter ay the day of the Lord na raw po ay dumating na. No? Yung the day of the Lord. Yung araw ng Panginoon. At dahil nga po nakita ni Paul na masyadong disturbing yung laman ng letter na mali, ay ito po yung talagang primary reason bakit niya sinulat ang 2 Thessalonians. And I would add, mga kapatid, ulitin ko po, na ang First and Second Thessalonians po ang isa sa pinaka pundasyon po ng pagtuturo o ng revelation ng Diyos tungkol sa future events. Of course, i-consider po natin yung Daniel, no, the prophecy about the end time at yung revelation. Okay? Plus yung pong turo ng Lord sa Olivet Discourse, no, sa Matthew 24 na kung saan dinescribe niya somewhat in detail kung ano yung mga manifestations or signs ng end time. Kaya po, these revelations sa Daniel at kahit nga po sa ibang mga book sa Old Testament, mga Zechariah, no, Jeremiah, yung mga prophetic po yan, no, portion ng letter. Pero yung talaga pong tumutok sa end time, no, ito pong Daniel, Revelation, at ang Lord po sa Matthew 24, bago po siya 1 week before he was crucified, and then ito pong First and Second Thessalonians. No? So, pag-usapan po natin yan. Tingnan po natin paano po dinil ni Paul yung forgery na letter. Paano niya ito pinaliwanag na mali yung sinabi niya hindi pa nadating ang day of the Lord. So, ang title po natin ay The Day of the Lord. Ayan. The day of the Lord o ang araw ng Panginoon. Okay, ang dami pong pwedeng description yan. Minsan po sa Bible, the day, no? The coming wrath. Yan. Ang darating na puot ng Diyos, no? Yan po yung mga yan po yung the appearing, no? The appearing of the Lord. Yan po yung mga ikinakapit po doon sa yung huling pagdating ng Panginoon, no? Pero ang pinaka-popular po yan nga po, yung term na yan, the day of the Lord. So, yung pong buong second chapter ng Thessalonians, yung po yung consider natin. And hopefully, tapos po natin ito in just one discussion tonight. Okay, unang-una mga kapatid, a false alarm that the day of the Lord has come. Ayan po yun. Ayan po yung laman ng letter na alarma maigi, no?
yung mga taga Thessalonica nagulo sila dahil dumating na raw ang day of the Lord. Tiyempo, di po ba mga kapatid, nasa persecution sila. Okay, kaya inisip nila na baka ito na nga yung the day of the Lord. Pero paano yun? Sabi ni Paul, bago dumating yung tribulation, day of the Lord, wala na tayo dito. So talaga, kumbaga, confused sila kasi mukhang totoo kasi nga matindi yung persecution na inaabot nila. Also, kinurek po yan ni Paul. Kaya sabi niya po sa unang mga verses, sabi niya, concerning the coming of our Lord Jesus Christ and our being gathered to Him, kita niyo po, dalawa po yan, concerning the coming of our Lord Jesus Christ and, yung conjunction na and, at, are being gathered to Him. So, dalawa po yan, yung gathered to Him, yung po yung rapture, yung harpazo, yung po yung ang isang term po doon na is snatching away. We ask you, brothers and sisters, not to become easily unsettled or alarmed by the teaching, ito na po, allegedly from us, whether by a prophecy or by word of mouth or by letter, asserting that the day of the Lord has come. Okay, so, pakaliwanag ko lang po ng konti. So, nakita po ni Paul na naalam po talaga na trouble yung mga believers sa Thessalonica kasi paano ba yan? Eto nasa day of the Lord na pala tayo. So, ibig po sabihin, pumasok sila sa tribulation. Mahirap po yun. Kasi unimaginable, mga kapatid, ang description ng tribulation, lalo po yung Great Tribulation. So, sabi ni Paul, kinalma po sila. Sabi, kalma lang kayo, sabi ni Paul. Di pa nadating ang day of the Lord. Kaya kung may nagturo sa inyo through prophecy, sinabi, dumating na, sabi ng Panginoon, dumating na ang kanyang araw. Or simply by word of mouth, parang sinabi lang sa kanila, ito na ang day of the Lord, ito na ang day of the Lord. Or by letter, at yun po yung pinakamalakas na ebidensya, may sumulat, nagpakalat na dumating ang Panginoon. Sabi ni Paul, kayong basta maniniwala kayo. At yun din po yung sa atin, ganun din. Yung po rin yung advice ng Lord sa atin, na salita ng Lord. Sabi, under this, mga kapatid, every teaching, proclamation, or prophecy must be tested in the light of the revelation of God's word. Sorry, kulang po ako of the revelation of God's word. So lahat po ng teaching, proclamation, or prophecy, pastor man na nagsasalita, bishop man siya, o sino man siya, na may sinasabi sa tungkol sa salita ng Diyos, kailangan po ito ay itetest natin. Hindi po basta tayo maniniwala. Okay, sabi po sa 1 John chapter 4 verse 1, dear friends, do not believe every spirit or yung teaching, every spirit or teaching or revelation, but test the spirits to see whether they are from God, because many false prophets have gone out into the world. So pag sabi pong test the spirits, yung sabihin po ano yung substance, ano yung nilalaman yung sinasabi ng tao. Sabi nga lang, because many false prophets have gone out into the world. So as early as the 1st century, mga kapatid, ang church po ay pinapasok na ng kung ano-anong mga turo na mali. Another passage, sabi po sa 2 Peter chapter 2, verse 1, ito po ang sabi, but there were also false prophets among the people, just as there will be false teachers among you. They will secretly introduce destructive heresies, even denying the sovereign Lord who taught them, bringing swift destruction on themselves. So, si Peter nga po, nung sinabi niya ito, mas intense yung kanyang language. Sabi niya nga po, destructive heresies. Dinideny ang Lord, Okay, so tandaan po natin, common po ang pagharap po ng early church sa mga false teachers, false teachings. Kaya po ang isa sa mga talaga pong tinutukan ng mga apostles, ng 1st century church ay yung pong papaano babantayan ang pagpasok ng mga maling turo. Akin po ba tayong lahat? At hanggang ngayon, this is true for us sa modern church. Ngayon po, marami tayong marinig ng mga turo. Ito nga lang po tungkol sa end time. Ang dami po nito. Ang
daming mga perspective po nito, no? So sinasabi lang po natin na talagang po yung prophecy ng end time, there are times divisive po siya sa Christian worldview sa church, no? Kasi nga po iba-iba yung paniniwala. Wala po akong time para i-detalye ito, no? Pero kanina sinasabi ko, no, na may nagsasabi na eto na yung millennium, no? Ang dumating na ang Lord at yung kaniyang at nag-reign na siya ngayon sa mga tao sa church. Totoo po 'yun. Totoo po 'yun. Ang paniniwala nila ang church ang magbabago ng mundo, i-improve niya hanggang sa pagdating ng Panginoon, no? 'Yun po ang millennial po 'yun. Sa naniniwala na may earthly rule, may 1,000 years rule, no? Hindi po sila naniniwala doon. Ayo, tayo po bilang mga tinuturo ko po sa inyo, tayo po ay pre-tribulational teaching tayo, no? Pre-trib tayo. We believe, we stand by the truth that the church will be removed, will be raptured, will maharpazo bago po dumating yung 7-year tribulation. Ayo. Next po mga kapatid, the day of the Lord consists of a series of events characterized by extremely difficult conditions brought about by the judgment of God. So, sinabi ko na po ito noon. Pag sinabing the day of the Lord, hindi po siya tumutukoy doon sa 24-hour period po. Hindi po mga kapatid. Pag sinabi pong the day of the Lord, ito po ay a period of time. No? Particularly, yung pinaka-day of the Lord po, yung last half ng 7-year tribulation. Yun po yun. Na kung saan yung Antichrist, yung pag-aaralan natin ngayon, ay siya po yung mag-reign dito sa mundo at i-claim niya na siya yung Diyos. No? At sa Revelation po, pinag-aaralan natin, doon po papasok lahat ng mga calamities kasi nga po ginadjust na ng Diyos for the last time ang mundo. Una, para bilalasak niya yung mga tao at isa pang dahilan na mas mahalaga ang Israel po ay magbalik loob sa kanya. Ayun. So again, hindi po ito yung topic natin kaya hindi ko po ito madetalye, no? Kasi hahaba tayo. Ayun. So, tignan po natin ang meron tayong chart yan po, no? Pakita po natin. Ayan po, yan. Ito po yung laman ng sulat, no? Wala po yung chart, no? Ito po yung laman ng sulat, no? Sabi po ng Thessalonians, no, yung tribulation daw po nandun na, no? Nandun na, no? Sabi sa sulat, nandun nag-exist na. Ayo, pero ang sabi nga po ni Paul, hindi kasi yung we will be saved by the wrath of God. Di po ba? Pinag-aralan niya sa 1 Thessalonians chapter 5, tinuro niyo na yan. We will not all be, di ba? Die, di ba? Pagdating ng Lord, haharkan ng trumpet at shout ng archangel. At the dead in Christ will rise first. So dahil nga po confused ang mga taga-Thessalonians, ang sabi ng sulat, nasa tribulation na tayo. Ibig po sabihin, yung tribulation na yon, no, na dahil nangyayari nga dahil sa Roman Empire, yun po yung tinuturo ni Paul. Tandaan po natin, no, wala po kasi tayo nung time na yon, nung sinulat ni Paul yung 1 and 2 Thessalonians. Maaring may mga alam po ang mga Thessalonica na sinabi ni Paul, no, doon sa sitwasyon nila na we are not privy to that situation. Kaya meron tayong hindi alam. Hindi po ba natin? Kaya si Paul, kung papansinin po natin, yung sinusulat niya ito 2 Thessalonians, even 1 Thessalonians, mukhang medyo mild nga ang rebuke niya. Di ba tinuro ko na sa inyo yan? Sinabi ko na sa inyo. So, sabi po ni Paul na may mga tinuro na siya. Kaya kung merong papasok na ibang turo, i-reject nila kasi yung kanyang tinuro, yun ang tama. So, isa pong laman ng sulat, yung nasa great tribulation na sila. No? Nasa day of the Lord na sila, yun po. Nasa day of the Lord na sila. No? Tapos, parating ng Panginoon sa second coming. Pakita nga natin yung second yung chart. Okay, ito po yung ito po yung tama. Ito po, no? Ito yung rapture ng church. Christ returns for His church. Angat po tayo, no? Okay? Tapos po, doon, sabi ko sa inyo, parang general
mention lang, merong hindi ma-judgment mangyayari, marriage supper of the Lamb, no? Yung sabi ng Lord, di po ba sa disciples niya sa upper room, eto na, hindi na tayo muli magkakaroon ng ganitong agape gathering o yung last supper kung tawagin, no? Pero mangyayari na ito doon sa kingdom ko. Yun po ay prophetic. So mangyari po yun pagdating ng rapture, no? Yung marriage supper of the Lamb, yung buong church, yung buong at ang Kristiyano, merong piging, may handaan. Kumbaga, nasa presidential table tayo lahat sa kasalan. Di po ba ang imagery is that we are the bride we are the bride, no, as a church. Tapos ang ating pong husband ay ang Panginoon. So na tayo. Tapos makita natin yung 7 years tribulation, no? Tandaan po natin, mga kapatid, ito po ay nasa Daniel, no? Chapter 9 po ay nasa Revelation. Okay, doon po sa gitna, yung 3.5 years po, kung mababasa po natin yung sinabi ng Lord sa Matthew 24, ay yung kalahati po na yung 3.5 years, sabi niya, kasi tinanong po sa kanya siya na maalga, di po ba, Lord, kailan po ba mangyayari yung mga sinabi niyo? No? At anong mga palatandaan? At kailan kayo muling babalik? O sa sinagot po ng Lord yun, kasi para sa kanya, mahalaga yung tanong, no? Those questions made sense, kaya sinagot po ng Lord. Kaya sabi niya, huwag kayong mabahala kasi makakarinig kayo ng mga rumors tungkol sa wars, magkakaroon ng gera, magkakaroon ng famine, magkakaroon ng mga plagues, no? Magkakaroon ng mga kaguluhan, at magkakaroon ng mga awayan, tagutom, pero hindi pa yan ang last day. Umpisa pa lang yan ng birth pains. Okay, Pero pagdating po sa verse 15, mga kapatid, mamaya babasahin natin yan ng Matthew 24, medyo na-intensify na maigi yung mga palatandaan. At yun po yung last 3.5 years. Kaya po, technically speaking, pag sinabi pong the Great Tribulation, yung pong last 3.5 years ng tribulation, yung 7 years, no? In 7 years. Kaya kita niyo po dyan, no? 3.5 years, di po ba, yun yung tribulation. Kasi po, yung Israel, meron pa siyang peace sa Antichrist. 10.5 years, dideceive sila ng Antichrist kasi yung Antichrist, i-proclaim niya siya yung Diyos sa temple. So, ina-assume po ni Daniel, sa kanyang prophecy, ina-assume ng Bible na muling i-rebuild yung temple. Ayo? Pastor, posible ba yun? O, di ba na-rebuild yung temple? O winasak ng Babylon Empire noong 586 BC? O kailan ni-rebuild yung temple? Pinag-aralan natin sa devotion, sa worship team. Di po ba? Sa panahon ni Nehemiah. Kailan po yun, Pastor? Around AD, 443 BC. No? Lumpo. No? Lumpo. And it took more or less 40 years bago tinayo muli yung templo. Tinayo po ba natin? Di ba na-rebuild yung templo? Kayo? Of course, ang nanguna nga doon, hindi naman talaga si Nehemiah kasi siya sa wall. Pero pwede natin sabihin na sa panahon na si Zerubbabel po kasi sa templo. Ni Nehemiah, ni Ezra, sila po yung mga prominent figures nung time na ni-rebuild ang wall, ni-rebuild ang temple. Tapos po, nawasak yung temple ng AD 70. Since then, AD 70, 2,000 years have passed, ngayon po, wala pa yung templo. Ayun. Pero may Israelita, naniniwala po sila na yung kingdom ni David, yung earthly kingdom ni David, na pinangako sa kanila, mula pa kay Abraham at kay David, mangyayari yun. Kaya pong mga Israelita hanggang ngayon, naniniwala po sila na ang Diyos nila tapat, o si Yahweh, of course, in the meantime, suspended yung plano sa kanilang Diyos kasi nireject nila yung Messiah, di po ba? Kaya sabi ng Lord, di po ba, sa Luke chapter 21 ba? O Jerusalem, referring to His people, sabi niya. Kung alam mo lang na kung paano ang isang
isang hen o inahing manok, ay gustong-gusto niya i-gather ang kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang pakpak para lingapin at proteksyonan. Gayon din ako, no? Kasi nga po, siya yung Messiah nila, siya yung magsasave sa. Pero, pinalampas niyo, mga nireject niyo. Kaya, anong mangyayari? There will be judged. Nangyari po yun, AD 70, around more or less 40 years after na kanyang ascension, winasa po ng Roman army ang templo. Hanggang ngayon hindi pa nare-rebuild. Pero, pagbabasihan po natin, itong pag-aaral natin ngayon, nakikita po natin, kasi 3.5 years mga kapatid, doon sa 3.5 years mga kapatid, doon po ay yung peace agreement na pinayagan kasi po that time, sa panahon yan, yung Israel po napayagan na i-rebuild yung templo. Sacrifice sila. So, ginagawa nila sa Old Testament. Kaya lang ito problema. Yung Antichrist mga kapatid, ibig siya niyang pinoclaim na siya yung Diyos at sambahin siya. Tapos doon nagdala siya ng mga sacrifice na hindi po dapat gawin sa templo. Nangyari na po 'yan, no? Pasensya na kayo, no? Medyo historical to kasi kailangan ko ituro sa inyo. Nangyari na po 'yan 169 no BC or between 167 and 169 BC. Meron pong isang general o hari, no, ng Greece, no? Kasi po yung empire po ng Greece, no, nung namatay si Alexander the Great, nahati sa 4 na general niya. Ang isa po doon ay ang pangalan Antiochus Epiphanes, no. Yun na ibada rin, basta si Antiochus. Kasi Antiochus, so, nangyari sa kanya, pinarsecute niya ang mga Israelita. At doon po sa templo nila, nagtayo siya ng image ni Zeus. Ay, sinasabi natin diyan sa Zeus diyan sa Migahak ba 'yon? No? O baba ako sa Zeus, si Zeus, no? Yun ang pinaka-Diyos nila. Nilagay niya po sa templo. Tapos so, naghain siya ng mga ng swine, ng pig. Hindi po ba bawal yun sa Israelita? So, ang ginawa niya po doon sa templo, dinesecrate niya, no? Sa term natin, sinalaulan niya. Dahil dito, naging unclean yung templo, kaya hindi mo na pwede magkaroon ng sacrifice sa mga Israelita. Tawag po doon, abomination of the desolation. Pag sinabing abomination, yung karumal-dumal na gawain. Sa mata ng Diyos, abomination po yun, maging sa mga Hudyo na maghain ng pig o baboy doon sa templo. Kasi ang inikaan yun, di po ba mga tuka, mga clean animals. Pero dahil nagalit siya sa mga Hudyo at kiniklaim ni Antiochus Epiphanes na siya ay Diyos, siya ay dapat sambahin, anayon ng Israelita. Ang ginawa niya, persecute niya, pinagpapatay niya mga Israelita. Hindi po ba natin? Sabi ni Daniel, sabi po ni Daniel, meron pang isang abomination of desolation. May isa pa, mas matindi dyan kay Epiphanes na mangyayari na gagawin niyang ginawa sa templo. Tingnan niyo po ang yung tension, kaya maraming naniniwala na ang templo marirebuild pa. Posible na daw sa panahon ngayon, kaya may mga evangelical churches na hindi na sila naniniwala na ang Israel may programa pang ang Diyos sa Israel. Hindi na, kasi tapos na sila. I-reject na nilang Messiah. Kaya nasa church na ang sentro ng programa. Di po. Nag-aral natin sa Romans chapter 9 to 11. Sabi ni Paul, suspended muna ang kanilang ang plano ng Diyos sa Hudyo until the fullness of the time of the Gentiles. Pag sabing fullness of the time of the Gentiles, pagtapos na po yung plano ng Diyos sa church. Kailan po matatapos yung plano ng Diyos sa church? Doon po sa rapture. Kaya nga po, pagdating ng tribulation, nakatutok maigi ang Diyos sa mga Hudyo. Para ano po? Para magbalik loob sa Kanya. No, pasensya na kayo, no? Kailangan ko sabihin to para medyo maliwanagan tayo. So, ulitin ko mga kapatid. Yung nangyari sa 10.5 years na abomination of the desolation na si Antiochus Epiphanes sa Hellenistic Empire, no? Nung time na yon ay pinagsakit ng mga Hudyo, pumasok siya sa templo,
Pinayo niya ang rebulto ni Zeus, tapos nagkain sila ng mga pig. Tapos pinwesa nila yung mga priest, pakainin nun. At yung mga priest, sa takot, kumain kasi papatayin sila. So, na-desecrate talaga yung templo. Naintindihan po ba natin? Okay ho? Ayun, sabi ko nga po sa inyo, may darating pang isa na mas matindi. Abomination of desolation na isang tao na wala po sa kalingkingan yung ginawa ni Antiochus Epiphanes. At yun po yung pinapag-aralan natin sa gabing ito. No? Okay ho. Kaya malamang abutin ako isang oras so, para matapos lang ito. No? Okay ho. So, nasa na tayo? Signs or manifestation of the coming day of the Lord. Signs of the manifestation of the coming day of the Lord. Yung mga signs or manifestation na sinasabi, one deceive you in any way for that day, kailan niyo po, for that day, no? For that day, kayo, kailan day of the Lord yan, pero sabi lang, for that day will not come until the rebellion occurs, kayo. And the man of lawlessness, binabasok po yung, ayan, sige, binabasok po yung Thessalonians, no? Kayo, ulitin natin, ayan na yan. Don't let anyone deceive you. Okay, huwag kayong ma-deceive. Kagaya ng letter na tanggap nila. Don't let anyone deceive you in any way. For that day, anong day po? Anong that day? Yung po ay the day of the Lord. Yung sabi ko kanina, no? Pinaiksiyang ni Paul, will not come until the rebellion occurs and the man of lawlessness is revealed. The man doomed to destruction. So meron po tayong mga term dito. Alam na natin yung the day, yung second coming, yung wrath of God. Ano yung rebellion? Yung rebellion po yung pag-iimagsik laban sa Diyos. Tandaan po natin. Rebellion has been occurring against God since the beginning ng history. No? Lagyan na lang natin sa New Testament history. Marami namang talagang spiritual rebellion na, di po ba? Hindi iniwala sa Diyos. May mga atheists hanggang ngayon. May nagkiklaim na sila ang Diyos. Si Jesus hindi naman Diyos. No? Yan po, mga rebellion yan. No? Mga religious rebellion yan, mga panukala, mga pag-iisip, mga ways na against sa Diyos. Pero until the rebellion occurs, in other words, ganito mangyari. Kagaya ni sinabi ng Lord sa Matthew 24. Darating ang time, yung rebellion, yung pagkasama ng tao, mag-intensify maigi. Lalo na po sa end time. No? At nasa end time na po tayo, no? Pero wala pa tayong sa pinakarurok ng end time. Okay? And eto na, and the man of lawlessness is revealed. Ano pa po sinabing revealed? Nasabi ni Paul na may darating na man of lawlessness at i-reveal siya pagdating ng panahon. So doon sa sulat na natanggap ang mga taga-Thessalonica, kasi sinasabi doon, dumating na to yung man of lawlessness, kaya nga ang tindi na ng persecution eh. So pinapalagay nila, malamang ito ay si Nero ng Roman Empire. No? Kaya nga sinasabi po ng iba na ng mga Christian group na yung Antichrist si Nero yan. No? Kaya wala nang yung revelation, wala na ngayon yan. Kasi na-fulfill na yung mga prophecy niyan. Okay? But we do not believe that. We do not believe that, mga kasi mismo ang Lord, may praise po dyan. Kita nyo, makikita po natin, the man doomed to destruction. Sige, diretso tayo. Verse 4. Sabi po ay, he will oppose. Ayan na. Sino yung he? Yung man of lawlessness. He will oppose and will exalt himself over anything that is called God or is worship. So that he sets himself up in God's temple, proclaiming himself to be God. Okay, so as I have said, mga kapatid, nangyari na po yan noon 167 or 169 BC kay Antiochus Epiphanes. No? Sabi ni Paul, bakit niya pa sasabihin niya? Nangyari na kasi. So sino pa itong sinasabi niya? No? Sino pa ba itong sinasabi niya? Kaya sinasabi lang ni Paul na may darating. Ang isa sa kanya, ang tawag sa kanya ay man of lawlessness. Kung ano po yung ginawa ni Antiochus Epiphanes, gagawin din ito. He will oppose and exalt himself over everything that is called God. Demand ng worship kagaya ni Antiochus Epiphanes. No? At sasabihin niya siya yung Diyos. Sasabihin niya sa temple ng Diyos. No?
Kaya yung scenario po, yung setting, kumbaga sa pelikula, yung location shooting, mangyayari sa Jerusalem eh. Mangyayari po sa presence ng temple. Kaya ina-assume po talaga na marirebuild uli yung temple. Kung paano na-rebuild yung temple when Nebuchadnezzar and the Babylonian Empire destroyed the temple and na-rebuild uli yung temple sa panahon ni Ezra, Nehemiah, ni Zerubbabel, at nawasak naman pagdating ng 70 AD, marirebuild uli yung temple kasi nga po merong men of lawlessness darating na talagang yung patuloy na lalaban sa Diyos. Okay ho? Sa Matthew 24:15, ito na yung sinasabi ko mga kabatid. So when you see, ayan, ang Panginoon na po nagsasalita. Ho? So when you see standing in the holy place, the abomination that causes desolation, saan po nakuha ng Lord itong sinasabi niya? Saan niya po ito kinuha? Ito, spoken of through the prophet Daniel, let the reader understand. So, tingnan nyo, no? Abomination. Ano yung abomination? Yung karumal-dumal na sa paningin ng Diyos. Ano yung karumal-dumal sa paningin ng Diyos? Especially during that time. Yung sa kanyang templo, sa Holy Temple na magdala ng mga unclean animals at mag-worship doon at maglala ng rebulto at yung pagan na ruler na i-proclaim niya siya yung Diyos. Abomination yun. Anong desolation? Abomination that causes desolation. Ang sabihin, dahil doon, magkakaroon ng desolation. Ano yung desolation, mga kapatid? Ay nga po, hindi na maituloy yung pag-carry out ng temple sacrifices kasi nga po, na-desecrate. Sabi ng Lord, di ba, ito yung sinabi ni Daniel. No? Ngayon, kung i-refer po ng Lord yung past, dapat sinabi niya na kung paano nangyari, no? Yung sinabi ni Daniel, kasi siyempre alam po ng Lord yung nangyari kay Antiochus Epiphanes. Alam ng Panginoon yun, no? Kasi Hudyo po siya, alam niya na nagkaroon na ng unang abomination of desolation. So bakit niya pa sinasabi ito? Kasi mismo ang Lord, alam niya na meron pang darating na parang ganoon. Kumbaga, marirepeat sitwasyon na yun. Kagaya ng sinabi ni Daniel. Okay, ho? So, tingnan natin, Daniel chapter 9, verse 27. He will confirm a covenant with many for 1:7. Sino po itong he? Ito po yung loob, yung man of lawlessness, no? Ito po yung sinasabi na minsan ang tawag sa kanya the beast, ang halimaw. He will confirm a covenant with many, particularly sa Israel, for 1:7. 7 years po yun. In the middle of the 7, ano po ang hati ng 7? Di ba po? 3.5 o 3.5. He will put an end to sacrifice and offering. And at the temple, he will set up, ayan, sabi, ano yung isa-set up niya? Ayan, ang diretso po niyan, he will set up an abomination, ayan, that causes desolation. Tingnan niyo po yan, no? Yung mga term na yan, no? Consistent po yan. Abomination that causes desolation until the end that is decreed is poured out on him. No? Tandaan po natin, no, si Daniel, tinitigan niya po, no, yung prophecy. No? Yung nangyari po kay Antiochus Epiphanes, nangyari po ito 200 years pa ang lilipas. Nakikita po natin, nung sinabi po ni Daniel yung tungkol sa ganitong mga prophecy, ang unang pangyayari, nangyari 200 years pa after. So wala na po si Daniel. Hindi niya na nakita yung fulfillment ito. Pero makita po natin, mismo ang Panginoon, sinasabi niya magkakaroon ng isa pang fulfillment. Kaya nga sabi ko po sa inyo, di po ba, ang prophecy, meron siyang near, malapit na fulfillment at merong far, malayong fulfillment. Wait lang po. Kaya yung fulfillment ng prophecy, no, hindi siya nangyayari ng isa lang. Kadalasan po may mga multiple
multiple fulfillment siya, tapos mo yung pinakadulo, yun yung pinaka-ultimate fulfillment. Ayun. Ngayon po, sino pa itong mind of lawlessness? Number 1, mga kapatid. The Antichrist will come. Verse 3 is described as the man of lawlessness. O siya po yun. Yung man of lawlessness na sinabi ni Paul sa verses 2 and 3, yun po yung Antichrist. Okay, ho? In biblical usage, kung matatanong niyo po, nagpika natin Revelation, in biblical usage, anti can either mean against, laban, or instead of, o kapalit, no, or substitute. The coming Antichrist is both against God and His purpose, and the one who will claim He is the Christ. Kaya yung sabi na, di po ba, mayroon ating ang panahon, marami magsasabi na ako ang Kristo at i-deceive o lilinlangin ang marami. So yan po yung Antichrist. Ano niya? Una, he is against Christ. Kaya nga anti eh. Hindi lamang yun. He will pretend, he will usurp yung kung ano yung sino si Kristo. Siya daw yun. I-usurp niya po yun. I-claim niya siya yun. Kung paano kinlaim ni Antiochus Epiphanes na siya ay God. No? At ang dapat sambahin hindi yung Kristo kundi yung si Yahweh, kundi yung si Zeus na pinaka main god nila. Ito rin po yung sasabihin ng Antichrist. Okay? Other names or description of the Antichrist. Okay? Ano ba mga description sa kanya? Ibang tawag. Isa po, the man of sin. Okay? The man of sin. The son of perdition. No? The son of perdition. No? Kinapit po yan kay Judas. Nagtakuli sa Panginoon. Pero yung isang matinding son of perdition, nag-refer po sa Antichrist. Ano pa? The beast, ang halimaw. No? Makita po natin yan sa Revelation chapter 13, verses 1 and 2. No? Hayaan nyo basahin ko, no? Kasi wala po yan dyan. Sabi ayan pala. Sabi dyan, the dragon stood on the shore of the sea, and I saw a beast coming out of the sea. It had 10 horns and 7 heads, with 10 crowns on its horns, and on each had a blasphemous name, abomination. No? The beast I saw resembled a leopard, but had a feet like those of a bear, and a mouth like that of a lion. The dragon gave the beast his power and his throne and great authority. Okay, makinig po tayo, saglitin po ito. Alam po natin kung sino yung dragon. Ano po? Yung sinisimbol ng dragon. Alam na natin yan. No? Ang revelation sa Biblia, si Satan yan. So, si Satan, he will give authority dito sa earth na yung beast po, ayan po yung Antichrist. No? Gagamit po si Satan ng isang tao na dito nga sa Biblia ang tawag ay the man of lawlessness, the son of perdition, the beast, para ano po, bibigyan niya ng kapangyarihan ng lahat ng authority para po i-deceive ang mga tao. No? Ayun po, tingnan niyo po yung symbolism po, mga iba't ibang hayop na pinoportray yung kanilang cruelty, yung kanilang fierceness. Leopard, bear, di po ba? Mga malulupit na mga lion, di po ba? Ibig sabihin, sinisimbolo nun kung gaano katindi, gaano kalupit, gaano ka-dangerous itong taong ito. Pero at first, papakita niya muna na siya mabuti. Siya ay man of peace. Kaya nga po, ang buong mundo, mabibeholden sa kanya. In fact, gagawa pa nga po siya ng mga himala. Hindi ang po ba natin? Ng mga signs and wonders, kaya lalo mabibilib ang mga tao. Kaya ikilalanin talaga na siya yung Diyos. Intindihan po ba natin? So kaya ko po nilagay ito. Makita po natin yung parallel ng mga sinabi ni Daniel sa prophecy, sinabi niya sa Matthew 24, itong sinasabi ni Paul sa Thessalonians, verse 2, consistent po yan. Wala pong conflict yan, mga kapatid. At yan po ay nagbe-build up sa climax. No, papunta po tayo doon.
Kaya po yung nangyayari ngayon sa Israel, the last time, kanina po, tinignan ko sa YouTube, mukhang magkakaroon ata ng ng mas mahabang ceasefire muna, tapos papakawala ng 50 hostages. I don't know. Ay kung okay yun, edi mas maganda, at least medyo mabawasan. No? Pero kumbaga, natatakot tayo, tinitignan natin yung takbo ng sitwasyon. Kasi may kinalaman ito sa Israel, sa Middle East. Ito lang sinasabi natin, in general terms, mga kapatid, ito lang sinasabi po, ito po yung sinasabi ng Lord, mga kapatid, na ano po, yung in the last days, you will hear wars, rumors of wars, there will be conflict, there will be rebellion, there will be a massive na mga earthquakes, di po ba? So, nangyayari na yan, no? Since he ascended, no? Pero mag-intensify siya, no? Naggrabe po siya. Ayo. Next, there are many antichrists who came in the past and are also present today. Ayo. But there is only one called the Antichrist. So, yung article, definite po, the or the Antichrist. Definite article po siya. Hindi, sabi nung una, there are many Antichrist. No? Maraming mga Antichrist talaga. At alam naman natin yun, may mga religious group po. Kapag hindi po kumikila, any religious groups who do not recognize Jesus as both man and divine, Antichrist po yan. So, kaya plural there are many Antichrist. Pwede natin consider na ang mga atheists, Antichrist sila because atheism meaning belief in no God. Since Jesus is God, therefore, hindi sila niwala kay Jesus, consider po sila Antichrist. Ano mong katuruan sa salita ng Diyos, mga kapatid? Paliwas sa revelation sa salita ng Diyos, tawag po sa kanila Antichrist. Yung mga false teachers po, Antichrist po yan. Yung nagdala po ng false letters sa Thessalonians, sa Antichrist po yan. Ayun po, yung manarinig nating turo. Yung mga nakiklaim ngayon sa ating bansa na siya yung Son of God, Antichrist po yan, mga kapatid. Alam po natin yan. At marami yan, mga religious group. In fact, ang pinakamatindi nga, yung Satanic Church, no? Yung church ni Satan na nag-i-exist, no? Na nagsimula sa Amerika. No? Hanggang ngayon, nag-i-exist yan. No? Hindi po yan binabawalan. Kasi yun ang paniniwala nila. No? Alam nyo naman, alam nyo naman po, yung mga human rights, no? Kailangan i-express ng tao yung freedom niya. Sabi ko nga po sa inyo, di ba? Ngayon, wala namang absolute truth. Everything is relative. Kung ano gusto mong paniwalaan, kung sa opinion ko, ito yung tama, o ito yung truth. So truth is relative to me. I don't know what is truth for you. Pero kung mag-conflict yung truth natin, okay lang, kasi relative naman ang truth. Wala siyang absolute, wala siyang standard. Sabi ng salita ng Diyos, sabi ng Lord, I am the way, the truth, and the life. No? At ang truth ay inseparable sa kanyang salita. Kaya pag sinabi pong false teachers, Antichrist po sila. But there is only one called the Antichrist. Ayun po, yung Antichrist ngayon po, dalawang term nga lang po yan sinabi sa buong sa buong epistles. Pero yung pong intimation, yung mga ibang description niya, yan po din yun. Tingnan po natin yung 1 John chapter 2, verse 18. Sabi po dyan, dear children, this is the last hour. This is the last hour. Again, tayo kong uulitin sa inyo, mga kapatid. Even those disciples, yung original na apostles, naniniwala po sila yung last hour nagsimula na sa time nila. Naniniwala din po sila in their lifetime darating ng Panginoon. Pero isa lang ang settle, mga kapatid, na yung last hour, yung huling panahon, yung end time, nagsimula na kahit sa mga apostles, that time na ang Panginoon ay nag-ascend na. Kaya sabi niya, dear children, sabi ni John. Talagang ever John, malambing na John. Dear children, kumpul sa kilala, this is the last hour. And as you have heard that
the Antichrist, is coming. No? Hindi pa niya sinasabi na has come, di ba? Is coming. So may futuristic pa. The Antichrist is coming. But even now, many Antichrists have come. Ayan. So, tingnan po yung distinction, no? Mga kapatid, maniwala po tayo sa salita ng Diyos. At huwag po tayong maniwala sa ibang duro na si Nero ay yung Antichrist. Dumating na yung Antichrist, yung the Antichrist. Kaya, wala nang millennium, wala nang end time. Ito, darating na lang ang Panginoon to settle everything. Hindi po, mga kapatid. Sabi, maraming Antichrist na. O si Epiphanes, Antichrist siya. Si Nero, Antichrist siya. Si Hitler, Antichrist siya. Ang dami po sa series ng history. Pero yung the Antichrist, yung pinakamatindi, darating pa lang yun, mga kapatid. This is how we know it is the last hour. Ba't sinabi na yan, ito na yung last hour? Kasi ang dami na nga pong Antichrist. Kaya, ito na yung last hour. O yung last hour na yun, hanggang ngayon, at this very moment, kasama yun sa last hour na tinutukoy ni Diyan, na kung saan nabubuhay tayo ngayon. Kinig po ba tayong lahat? Kaya, salamat po, wala pa yung the Antichrist. Ano yung sa akin? Pastor, pinanganak na po ba siya? Hindi ko alam. Hindi ko alam. No one knows. It could be, pinanganak na siya. Just a matter of time. Kaya siya mag-reveal. I don't know. Kagaya na sinabi ko sa inyo, mga kapatid, di po ba? Merong mga sinabi sa end time na marahil nagkakaintindi na sila ng mga taga-Thessalonian believers. But sufficient to say, mga kapatid, na itong mga na-record sa 1 2 Thessalonians ay more than enough para po magkaroon tayo ng gabay, magkaroon tayo ng reflection. Paano tayo harap dito sa ganung sitwasyon? Given the fact na tayo po ay sa last hour na. Wala pa tayo sa Great Tribulation. Wala pa talaga, mga kapatid. Pero meron tayong mga tribulation na nangyayari sa buong mundo. Sa seven churches, di po ba, sa Revelation. Nandun na yung mga sabi ng mga tribulation na inabot ng mga churches during that time. Pero hindi pa yung the Great Tribulation. Wala pa yung, mga kapatid. Ayun. Sabi sa Mark chapter 13, verses 21 to 23, sabi po, then if anyone says to you, look, here is the Christ, or look, he is there, do not believe it, for false Christs, Antichrist po yan, and false prophets will rise and show signs and wonders to deceive, if possible, even the elect. But take heed, see, I have told you all things beforehand. Sabi po ng Lord. Again, Olivet Discourse po ito, no? Yan po naka-record din sa Matthew chapter 24. Sa Luke 21, makikita din po natin, or Luke 19, okay? Oh? So, sabi ng Lord, ito yung mga signs ng end time. At magagrabe po siya. No? Sa tindi nga ng mga maling turo, kahit nga po yung matayin ng mga believers, pwede pa tayong ma-deceive. If possible. So, theoretically, no? Theoretically, po pwede. No? Pwede nating, pwedeng, iba nga, sinasabi, tumatali. Kaya na sinabi niya, di po ba? Nag-deconvert na. Yung iba, ba't nag-deconvert? Kasi nakita nila, hindi pa natotoo yung Christianity. Ngayon, hindi na natin ma-question, totoo ba yung conversion nila o hindi. Hindi natin kilala puso nila. Pero ang hahawakan ko na lang doon, na-experience talaga nila ang Panginoon. Pag naniniwala ko, before it's too late, marireconvert sila. No? That is my stand. No? Pero ito yung sinabi ng Lord, yung possibility na even like us, kahit na mga pastor, kahit pwede kaming ma-deceive kung hindi kami magiging maingat at magiging discerning or sharp sa salita ng Diyos. At lalo po kayo, mga kapatid. Kaya nga po, pinapag-aralan natin ito. Okay? Ano pang manifestation or characteristic ng Antichrist? He will blatantly challenge and blaspheme God. May challenge na at iba blaspheme. Kasi yung blaspheme, salitaan niya ng
Dapat ang Diyos ang nagsasalita sa atin, di po ba? Dapat ang Diyos ang nagagalit sa atin, ang Diyos ang kumakasig sa atin. Sabi kong blaspheme, baliktad. Yung tao ang ano. Sa 2 Peter chapter 3, di po ba? Ang example, akala ko ba sinabi ng Diyos ninyo, hindi Diyos, babalik siya. At ganyan-ganito. Mag-return na siya. Eto, nagkandamatay ng lahat. Nagpabago-bago ng panahon, wala pa siya. Blasphemy po yun. Blasphemy po yun. Yung sinabi ni Antiochus Epiphanes na I am God. You should worship me. Yeah. No, si Satan, blasphemy po. Sinabi niya, you will worship me. Blasphemy po yun. So anything na challenge natin ng Diyos, so blasphemy po yun. Okay, sabi po, the Antichrist will oppose and will exalt himself over everything that is called God or is worship, so that he sets himself up in God's temple, proclaiming himself to be God. Titigil na po tayo dito mga kapatid. Sorry po, hindi po kayang tapusin to kasi masyadong technical yung mga iba sinasabi ko, baka hindi nyo na ma-absorb. Pero ito lang po sa gabi ito. Marami pa yan. Ito lamang po sinasabi natin. Ang isa pong issue na ngayon po ay pati ang mga churches in general nagkakaroon ng problema. Galing nga po sa issue na ito ng end time. Sad to say mga kapatid, ang daming mga view dito. Iba nga, hindi na iniwala sa rapture. Sabi nila, hindi, eto na yan. Yung millennium, eto na yan. Figurative yan. Figurative yan. Ayun. So, pag binasa natin yung Revelation 19:20, hindi talaga pwedeng iwasan na literal yung earthly kingdom ng Lord. Pag in-interpret mo in literal sense yung revelation sa Revelation. But ito lang mga kapatid. Kasi later on sa passages ng 2 Thessalonians, nandun po yung ano yung gagawin natin. Diba ba? Kaya hindi natin matatakan ngayon kasi nga po sobrang dami na sinabi. Pero ito lang, unang-una, tandaan po natin, nasa end time na tayo. Wala pa tayo sa rurok ng end time, but we are in the end time. Sa last hour na tayo. And the clock is ticking. So, ano dapat natin gawin? Kailangan po, lagi tayong biyasa sa salita ng Diyos. Especially tayong mga workers po. Kailangan po, mga kapatid. Hindi po, katulad ng mga taga-Thessalonica, di po. Bagay, pwede natin sila excuse kasi sobrang bata pa nila. Tinamaan sila ng maraming maling turo. So we can excuse them. Pero hindi po palagi may excuse tayo. Kailangan po maging responsible tayo. Nagtuturo ako sa inyo. Pero kailangan din po kayo mismo. You seek the word of God. You find time, mga kapatid, to reflect, to study God's word. At natutuwa naman po ako sa inyo. Kita niyo po, pag kayo nagtuturo sa discipleship, malaking bagay po yan. Kasi po, as you teach, as you are being exposed to the revelation ng salita ng Diyos, kakaroon po kayo ng mga information, ng mga teachings tungkol sa pinag-aaral natin, the nature of God, diba? The attributes of God. Kita po ba natin? So, habang tututuro natin ito at natututo tayo, babasa natin yung lesson, nakikita natin sa salita ng Diyos, na nare-reinforce po, na sustain yung ating sabihin na nating armor against false teaching. Di basta-basta tayong maniniwala. Yun po ang isang maganda na discipleship po tayo. Both sa mga teachers, sa mga tinuturuan. Yan po ba natin? On my part, okay din sa akin yan kasi nare-review ko. Yung mga, as I do the lessons, nare-review ko. Hindi lamang po yun. Na-amaze din ako, na-challenge din ako. Kakaroon din po ng reflection sa akin yan. Kung sino yung Diyos natin. And I hope you do too. As you study the lesson, kayong mga teachers at disciples, hindi lamang po para ituro. Po, na as you read, as you review the lesson, ito pala yung Diyos ko. Ito pala siya, all-knowing pala siya. Present in
all places pala siya, ganito pala siya. Amen po, because the more we are exposed to God's word, makikita natin po yung latag ng at yung takbo ng end time. We will be prepared and we will be challenged, lalo na magpatuloy sa Lord, maglingkod, mag-share ng gospel. Amen po. So, nawa, sa gabi ito ay natuto po tayo. And mukhang maiiwan po natin ng isang chapter ng Thessalonians unless mag-extend ako ng isang Wednesday para sa chapter 3 kasi malamang sa next Wednesday etong tutuloy po natin ito. Amen po. So magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay manalangin. Aming Ama, salamat po sa iyo sa pinag-aaralan namin sa gabi ito. Nawa po ay kahit po, Lord, medyo mabigat yung mapapag-aral namin, yung mga terms. Oh Holy Spirit of God, enlighten us, dear Lord, and illumine our hearts and our minds so that we can understand your word. And not only that, so that we can act accordingly sa anumang challenge ng iyong salita sa aming mga puso. We thank you, Lord, that even sa panahon na ito ng end time, we can still rely on you, we can still depend on you because you are the God who is in control. Teach us, Lord, to be vigilant, maging discerning kami. Lagi po namin pag-aralan ng iyong salita para hindi po kami ma-deceive. And at the same time, makita po namin yung mga kalakasan na pwede naming mapulot, makuha para ma-comfort kami at ma-sustain ang iyong salita. Thank you, God, for tonight. We bless you, we praise you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Muli, salamat po kay Najen sa Tech Group in general sa kanilang pagtulong sa akin. At salamat po sa lahat ng nakasama ko sa gabing ito. Good night, mga kapatid.